Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD. Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba din ang gastos for the consumers. Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya. Ngayon, mas makakain na talaga kami ng 3 beses sa isang araw. Kanin na. May ulam na sir, may protein na tayo eh. Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami ninyong pinapakain. Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan. Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino, tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 10:06. Radyo Journal. Drisa. Radyo Pilipinas. Mayong aga mga kabiyanan, welcome sa isa na naman kaedisyon sa programa Radyo Journal. It's a Monday, July 13, 2026 kita. Ay kaduha ini nga Lunes sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Sa aton pagpangalagad mga kabiyanan, isa na naman sa mga inspiring story ang aton sinay mabatian this morning sa aton sinay program. Ginadala sang nanuhay-tuhay ng mga government agency ang mga programs nila and naghatag ini sang dako nga benepisyaryo sa mga ila siniya nga mga recipient, and today ang aton siniya mangin kaupod si Salvacion Sanquillos sang Antique mga kabiyanan. Bago ina ang aton sa iya nga
kuha no sang mga pila ka mga impormasyon aton sining gin-monitor matapos ang duha ka adlaw nga pagbubus ng ulan dala ni typhoon super typhoon Inday no although nga ti ang Western Visayas hindi inidiri o kuno ay nadala sa storm signal no ang epekto galing sang sining bagyo ginpawaskog niya ang habagat. May mga nagkalaguba, no? Nagguba ang Taytay sa bayan sang Leon. May landslide nga natabo, may gin-rescue, may nagbakwit, kag may ginbaha mga kabiyanan niya mga senaryo sa aton na monitor for the past 2 days sa pagbaskog sa isang habagat na laman sang mga bagyo, no? Si Super Typhoon Inday. Siyempre, Paula, nagaunta tiya ang mga ahensya sa gobyerno sa pagdulong sa mga pinakaulihiman nga mga inughatag, no? Mga relief goods, kag mga bulig sa pag-respond sa mga nagakinahanglan, particular sa mga gin-rescue sa Philippine Coast Guard sang Saturday. Kag ang aton mga national government agency ang monitoring sini gitpabaskog naka-blue alert ang nanuhay-tuhay nga mga ahensya sang gobyerno and syempre ang aton sini national government nag-monitor man sang sitwasyon not only in Western Visayas but other regions in the country. Since na-mention ko ang aton sa idinapit for this morning, ang isa na naman sa mga inspiring story ang aton sa mabatian in the person of Salvacion Sanquillos, no? Ara siya sa aton nga line via Zoom kita, hopefully nami ang aton sa signal through until 10:55 kita sa aton nga pagpangalagad. Salvi, maayong aga. Good morning dira. Good morning, Salvi. Good morning, everyone. Good morning, Radyo Pilipinas, viewers and listeners. Medyo pa nabualang gamay imo nga. Oo. Medyo pa nabualang gamay imo nga kay nagadog ga feedback diri sa akon. Good morning, gid. Kumusta ang panahon? Dira sa bay imo nahamtangan? Far, maganda yung weather dito sa Nagtubuan Elementary School. Diin ka subong, Salve? As of now, naka-duty pa ako. Diin ka subong, Salve? Sa ano nga school ikaw? Naga-OGT? Okay, nga itong signal with Salve. Medyo problema kita mga kabyanan, siguro ibalikan ta siya or konta-konta siya through phone kundi na natin siya mahatagan sang ibutangan ay kag i-open the what lang Salve ang imo siniya nga link, no? Para nga maka-istorya kita sang manami kay nami anak ko kun ara ikaw nang imo nga itsura bala for sa aton siniya nga pag-interview sa imo. Ang aton nga oras mga kabyanan, it's 10:12, no? Balikan naton si Salve sa aton siniya nga pagtinguha nga maka-angot kita clearly kag mabatian naton ang iya sini nga tingog subong iya nga aga. No? Si Salve isa sa mga beneficiary sang Pantawid Pamilya Pilipino program kag hibal-on naton ang iya inspiring story subong ara siya naga-OGT sa isa ka school. Wala ko lang ito nabatian kay ina kung ano nga eskwelahan kay ina pag tawag naton sa iya off air ara siya naga-duty gid, no? So ayo lang ako nga bisan 30 to 45 minutes, no? Ang aton sini nga pagpakigangot sa iya para nga bati kita, no, sang iya sa nga inspiring story subong iya nga aga, no? So ang aton nga dugang man nga pagkuha sang mga impormasyon mga kaabyanan kung okay ang panahon sa bahin sang ginahamtangan iya ni Salve
diri sa syudad sang Iloilo. For those nga naga-monitor, manami ang tiyempo sa syudad subong, no? Masanag ang palibot. So ara na siya liwat. So Salve, good morning. Kumusta? Dira ano nga school ka gani dira naga on the job training? Ang hindi na siya, ma'am, on the job training. Bale, contract of service po. COS. Diya Okay. sa Nagsubuan Elementary School. Yes, ma'am. So saan ako nagsugod? Elementary, diya sa Tubias Cornelius. Okay. So saan ako nagsugod as Nagsugod ako, ma'am, COS? last, Saan ka nagsugod as nagsugod ako COS? last January 2026. January 2026. COS. So bali Yes. bali contractual ina pero every 6 months ang imo siniya nga renewal? Yes, ma'am. Yes, actually natapos na aking contract but I am here para mag-render ng service kay I know tama ka busy sila sa school kag may ma-help yun ako rigya. So, wala pa man ako ti job as of now. So, nag-volunteer lang na ako, ma'am. Si Salve nakagraduate sa ano nga course? I graduated Bachelor of Early Childhood Education. So, Sa anong specifically yung handle ko na age, ma'am, go ahead. ang handle ko po na age range is 0 to 8. So, bali from preschool until grade 3 or grade 4, amo lang amon pwede i-teach or makover ka amon course. Unlike dati, di ba, elementary education, now may specific na course din na for preschoolers. So anong year ikaw na-graduate? Kag diin nga school gani ikaw na-graduate? I graduated last 2025 sa University of Antique po sa main campus sa Sibalong. Okay. So active member ka mo gihapon sang ano no, sang Pantawid Pamilya Pilipino program? Ma'am, Aktibo ka mo gihapon nga katapo sang Pantawid Pamilya Pilipino program? yes, ma'am, until now, kay may libayan pa ako, which is grade 12 sa Natulad, and still she's a beneficiary sang 4Ps. A little background, Salve. Ano nga year ka mo nakasulod sa sining program sang Department of Social Welfare and Development, ang 4Ps? I think ma'am last to 2012, the first batch ko ni ma'am sang 4Ps. Bala elementary pa ako pa to. And amorian, and up until now is more than a decade rin siguro nga nga beneficiary kami kang 4Ps, and we're very thankful for that na bakil gid ang nabulig sa amon pamilya. So ang sang 2012 mga pila ka mo kasulod as beneficiary, pila ka mga kabataan? 3, kunduha. Ma'am, Oo. hindi na yung internet. Sang nagsulod ka mo 2012 sa Yes, ma'am. Pantawid Pamilya Pilipino program, pila ka mo ka mag-utod ang nakasulod, 3 o kunduha? 3 kami kato, ma'am, including my brother, tapos ang ka-sister ko. Ang after tara nag-out rin akong brother, di ba, pagka 18 is out rin sa 4Ps. So, nagbilis rin na akin libayan nga as a tulad beneficiary ta na. And So, 20... tandagid lang tulad saragid lang amon beneficiary as of now. Okay. So anong trabaho ni isang father mo kag sang mother mo, Salve? My mother is sa balay lang kita na, ma'am, pantay ka namin, hatid ka namin sa eskwelahan when during our elementary years.
amo ra ma'am, and so wala dito ni stable nga barilan kang amon income. Ang aside lang sa farming, which is both mother and father ko kara nagabulikanay sa uma, kay amo lang gid ramon basic kid mo nga mabulan, basic livelihood. Sang time 2011, ano grade mo sang 2011, 2010, ang down? Sang wala pa ka mo sa program, ano yung ambal mo kay na grade school ikaw? Mga grade 1, grade Siguro 2? mga grade 2 or grade 3. Yes, yes, mga dyan karagid ma'am. May So, mga, nag-start kid ako sa akin, primary years sa school. may mga Ma'am? recollection ikaw sang time nga wala pa kamo sa program, particular kung ga-eskwela kamo sa inyo sudod balay, ano ang sitwasyon, may ara ka recollection sina Salve? Of course, ma'am, hindi kita na sa akin nga pamisarin nga grabe sa bidlay katod during that years of my life. Doon sa nito mi nag-struggle kamayad kaya of course saka kami mo magbugto. Though nga three kami beneficiary sa 4Ps, yun may mga elder brother pa ako. So before kami nakasulod sa 4Ps, kahati-hati lang gid kami man kung ano lang gid ang may rigyan sa sa kanamon sa balay namin, kung ano lang ang narahan inanay, so lang naman lang i-separate or i-divide kanamon tanan. Ang pito kami man magburugto mo. So grabe ka gud yung sara dahil ka itlog divide kani lutuon na italapaden para nga magkasya ka naman yung noodles, yung uga, diba? Yung ulo tsaka yung lawas kang uga hatian pa naman, di ba? Ang mga daw, tunay mo kami kaaway sa mga bugto. Kaya of course, nag-aagaway kami. Bala na mamahaw kay mga bata pa kami, kaagaway kami. Sino palab yun, kay kulang yun kani, ma'am. And sa eskwelahan, sa eskwelahan, Salve, aside from sa inyo experience sa mga sa sulod balay, sa school, kumusta sang time nga wala pa kamo sa program, well provided kamo ni mama kag ni nanay kag ni tatay mo sa inyong nga mga kinahanglanon, sa inyong nga balon, for example? So sa school, ma'am, tuwing opening of classes, pina-recycle naman ra ang mga notebooks naman or mga school supplies from previous years. So amo na ginatahi lang ang notebook para may notebook lang. Amo sa daw na visa or na kami sa iban nga ang mga bata nga opening of classes bago andang nga shirt, bago yung uniform bago andang bag. While sa amin is amo nga sa gihapon this kando tama ingid ka ugis na tama ka luma ang mga ginasasok naman. Sige lang gid as long as amo nga maka-eskwela lang gid kami. So far, naka-survive lang kami sa years sa mga amo nga struggles as of now. Ikapila ikaw sa sa mag-utod, pila ka mo gani kabilog? Pila ka mo kabilog na 7 mag-utod? kami, ma'am. So, ako yung 7. 7 kami nga mag-utod and ako, 6. 6 ako from the eldest. Okay. Yeah, so, ako lang agot naman ito currently grade 12 pa na. So, sang time nga na, ikapila ka gani hambal mo, ika-6? Ikapila ikaw? 6. Pang 6 po. From the eldest. So bali may manghod pa, ikaw pila pang manghod nimo? O libayon mo, pila pa kabilog? Isa na lang, ma'am. Siya na lang yung
nag-eskwela sa among subong grade 12 siya, kag beneficiary pa siya sang 4Ps as of now. So bali sa pito ka mo beneficiary gid ka mo, kaagi gid ka mo beneficiary sang program. Sa pito kami, ma'am, apat kami yung beneficiary Okay. So sa program. 2012, no? 2012, 2013, nakasulod na kamo sa programa. May mga nakita ka nga siguro difference ng time nga wala pa kamo sa program. Kag ano nga mga siguro difference ina o kun mga pagbag-o nga imo na batyagan o kun nakitaan right after nga ara na kamo sa program. Sa makasulod kami sa program, ma'am, is do naghagan-hagan kawa daw. Wara gawa kami na budlayan kaman mga pang kinahanglanan because we have a grant every quarter nga ginabaton nga mabakal naman sang basic needs naman. Although for school supplies sa Adrian, for kilanglanan naman sa eskwelahan, pero ginagamit naman yan nga kwarta para ibakal sang pagkain naman, kung ano mga kinahanglanan naman sa balay. So, bakit kita naman ang nabuli kang program kay we have something to look forward nga may mabaton kami nga siya nga grant na pwede naman magamit. So sang wa pa kamo sa program, bali kumusta ang performance ni Salve sa school? Naga-excel, ara permi sa honor roll, sang wa pa sang program ha? Wa pa kamo sa Pantawid Pamilya Pilipino program. So, why pa sa kami sa program, ma'am, is so far okay man akin nga performance is nagalagas na ako sa mga top performing students sa amin nga school. Kay isot lang man kami, ma'am, we are 10, 11, amol lang man kami kaya sa amin nga classroom. So, nagahabol man ako, gatinguha gid ako nga amo siya dapat taas man akin grades. Okay man tana, ma'am, hindi man gid tana nga hindi tana tama ka taas but pasado. Sang ara na kamo sa sa program? Kumusta performance mo? Improve pagit because of the assistance from the national government, Salve? Yes, ma'am, kay kinahambal ka naman nga ang program nga siya para siya nga mag-eskwela kamo kamayad para matugro ang mga kinahanglanan niyo. So, para ibalik man sa program or sa national government sa mga taxes kang mga tao ang ginatugro ka naman nga kwarta, of course, amorian gatinguha ka ako ka to gina explain di ka naman rian nga amuran dapat tinguha ka mo hindi ka mo sinagad ka absent kay amorian kwarta rian ka mga tao ang ginagamit siyan kara. So amorian mas ginaigihan ko mas na-inspire ako mag-eskwela nga amorian balaw nga nag-grant kami nga somehow may ibakal kami kang bag-o nga uniform or bag-o siya nga mga notebooks kay para rian mong sa amon pag-eskwela ginahambalan ko si nanay nga nay pwede paklan din kang notebook di ba may 4 piece gamo kang And syempre every quarter sang una no ang paghatag sang cash grant no? Yes, ma'am. Until now every 3 months. Yes. And Yes, ma'am, every 3 months. oo. And high school, kumusta ang performance nimo? And then nagkuha ka sa nga course karon, imo ginabala nga luyag, paano ka nag college, nagkuha ka bala scholarship, sino nagbulig sa imo? Sa high school ako, ma'am, okay man akong performance is although nga namag-ugid ako sa high school kaya raya-raya mo ni eskwelahan mo. I have to walk to tirang kilometers mga 1 hour or more amo nga panaw para lang makalabot kami sa eskwelahan. So maghalin kami sa balay is dulong pa tapos mag-abot kami sa magpauli naman gali kami, dulong naman kami makabot sa balay, di ba? Amo nga ka deadline na mag-o ako nga amorian. So first year ako ng high school is
Though nabakang grades, kaya nag-a-adjust pa ako. But I've learned kung ano din man ba ang dapat himuon para nga tinaan ko paano i-manage akong time nga dapat pag-abot ko sa balay, amo na maubra ako mga homework ko. So, na-survive ko man to, but syempre, pigado man, di ba? There are times na baligya ako, gabit-bit ako ng mais. Di ba yung bugat ng mais, ma'am kong rocker. So, benta ko tura sa among school. Pinabaka sa mga teachers actually. So, amo rin ang kinabaka naman sa kang bugat or what time nga kailangan naman sa amon nga panimalay. And then, so, na-survive ko man to ang high school. Nakagraduate man ako as nakagraduate ako with high honors during my high school years. Pandemic ta na tumamo. Amorian nga daw. Kang pandemic is daw na buhinan daw ang burden kay hindi naman kailangan magpagpapabalik sa eskwelahan without allowance. So, good line man ma'am during that time. And course naging kwa mo bali mo ginagusto bali? Ma'am, ang Bachelor of Early Childhood Education is wala ko lang na-discover that time during I took the admission test. Ang first choice ko did is elementary education, but ang nag-interview sa amon daw ang na nga hiligid ako sa bata based sa akin mga questions. So amo rin ang encourage na ako nga mag-take ang early childhood education, and baton ko man kay latan ko na-realize ko sa galingin ko nga amo siguro ang course na para kanakin ay kay daw amo siyang age group nga kaya ko i-handle. Kay kung mga higher years rin man mo sa elementary daw bundayanan ako bala mag-handle sa mga kabataan kay of course we have to deal with a lot of kung ano man siya nga mga kinanglanon pa sa higher years sa elementary. So kumusta subong si tatay or si papa mo, and kumusta subong si mama mo? Sulat namin to sa balay is amo man gyapon namon nga nga ginabulaan pangumaman amorian as tala di ba tag uruma dil amoran busy sa dito ka work sa uma. And then yung mother ko is sometimes panglabata na para nga kay tulad may di ba may high school pa kami nga ginata eskwela kailangan tulad anang allowance kay rayo din eskwelahan unlike man katong ginapanaw namon tulad sana sundan buel ka service kang habal-habal pagto sa eskwelahan kay sementado rin talagang aragyan. So kailangan rin i-sustain or kailangan naman kang kwarta every week magpagwa dito ka so mahal ba ito. So awarian asa tulad yung kayod ng Japon sanda, but mas okay rin compared sa kang dati naman nga pangabuhi nga wala ikamit bilan. So tulad ako may ubra rin man tusang pag-urang ko nga LPT ring man na nag-work ring man na tulad daw nga bukan pa regular teacher git. Awarian daw kadami ilang nga as nga tulad daw okay rin gawa man nga sitwasyon. Sa 7 ka mo, bali 5 or 6 na ang may obra? Kag isa naman lang ang ginapa-eskwela nyo, Salve? Actually, ma'am, sa 7 kami is ang sa 3 naman kaya nga mga magurang naman may family and sanda. So, kanaman nga bilin 4 kami, 2, 3 kami ang may work. Sara ang ginapa-eskwela. Kaya yung 3 is they have their own priorities. So, ang mga kisa lang kung needed namin, nag-ngayo mo kami kananda. And really, masana kisa magtugro kung ano lang man siya may extra ng damang. So meaning ang imo pagka COS dako man ang bulig sa imo nga family. Yes, ma'am. Bahal kita na, ma'am. Kay amoy ang ginagamit naman pang grocery or pinatuguan ko masunday nanay kang allowance yung karon sa COS. Kaya ang COS naman is every month mga 20K man tanaaman nga sweldo. So,
Dahil gid ma'am, unlike kato nga wala gid gibawat gasilid gid yung income. Amo ra na sa may COS, nag-CIP, before ako mag-COS mo is nag-CIP ako sa school mo. Amo gina-absorb nanda ako nga maging COS sa admin staff sa school. So, amo ra nakatipon-tipon ako pang bakal ka laptop, pang bakal ka mga gamit naman sa balay. Para na daw mag-improve, mas ma-feel naman, ay, daw okay rin daw tawhay rin kami ma-afford naman ang mga kinanglanan namin. So dara mo gid makita salve no kun makatapos ka sang imong education no, ang imong mga magulang tanan naka-graduate sa college. Actually, mama, naka-graduate lang is yung gurang ko, yung ate ko before me. Tana lang naka-graduate ang secondary education na nag-intake. Nag-take ta naka-board exam last year and LPT man ta na pilad by God's grace. And ako ang dason kana nga nag-took man kang education course. Kay tana gani, kay very thankful ako kana kay she has the courage to take the risk na mag-eskwela sa college. So, as ako gusto ko man, nga maka-eskwela man, amo na nag-eskwela man ako kay tana ka naging motivation. And subong ang imo nga manghod nga nagasunod sa imo, mga ano na iya grade or year? Grade 12, tana pilad man, ma'am, graduating tana pilad sa high school. So, anong plano niya? Anong kurso naman ang kuhaon niya? Pero ang bala namin kung naman maging teacher, but hindi guro tana di tana gusto daw sa field na nga maging teacher tana. Kung ano lang man ang gusto, so support lang naman na kay Charing man kami nakagraduate rin kami, kag nakatapos rin man kag anytime may nitaan naman taman kang job naman para ka na nga, para hindi lang ka na mabudlayan, hindi na ma-experience ang mga na-experience naman kang una. So aside from sining stable na butang ta stable na no, ikaw as isa sa mga beneficiary sang Pantawid Pamilya Pilipino program, kumusta naman ang inyo physical improvement man bala inyo nga balay aside from syempre sa kabataan gid na katutok ang para sa cash grant no. So kumusta inyo nga pagsinalayo sa inyo nga balay? Nakita ko to kaina ang mga pictures naging flash naton diri no nga kung sa diin mga nami na bala no ang mga inyo siniya nga panapton nami ng parang estado sa inyo pangabuhi. Kumusta naman sa inyo balay? Ang balay namin kay tulad ma'am is gina-renovate naman kay Diyan daw para mga 5 years old ako, amor naman balay up until now. So, ginaano lang naman gina-improve naman ka to from kawayan lang is ngayon na plywood ganon. Hindi ko man afford gid ang ang sementado nga balay, but okay rin sana kay nami rin sa panirukan, nami pag-earn rin compare kang sang una naman nga balay. And may konting appliances rin man, unlike katong wara gid na. Siyempre dako daday mo contribution. So anong mga plano karon ni Salve no? Kay ti nag-end ang imo COS dara sa school. So nag-reapply ikaw o kon ginkuha ka nila liwat and for another pila ka months or year na? Unfortunately, mawat budget rin ang division para i-renew kami tanan nga school for in COS. So as of now, plan ko is mag-apply sa any government office lang daad niya or sa private school for experience. Kasi sa private school, nag-start nag-open na yung klase. Wala kami katumong na-update nga web renewal gali. So gasagap lang ako mga hiring kung ano dyan ma-offer is grab ko na lang. So hindi mo gid ako mapili mo bisar ano lang man nga work. Amo gid na no dapat stable nga anong job ang imo pangitaon. Pero may ara ka civil service.
Nakakuha ka na. Yes, ma'am, ang level 2. Oo. Kay, ang mga license kara, ma'am, is equivalent ring man tana kang, level 2 nga civil service. So, dapat may ara kasi na, and hindi lang isa imo applyan, damuon mo para kundi ang daw Yes, ma'am. hiyang sa imo, amo na imo nga sudlan. No? So, good luck sa imo nga, And, nga job hunting, Salve. So, may ara ka na in mind na i-applyan? I'm looking forward sa mga government office. Last time nag-apply ako sa, as election officer, yeah. Kay I have also may admin, experience. Kaso naabutan kang nag-close mo ng application so ako apply kay Doraka busy, katura mga errands. Ko basagap ako mo sa, sa mga online or sa LinkedIn, ginakayat ko mga resume and portfolio para nga kung may chance rin kid, so ready rin kita na. Nag-take man ako, I'm planning to take courses man mga upskilling para makaloy ako new skills para kung ano lang chance ang pwede nga magamitan ko ng skills na na-learn ko nga. Kailangan kita na kung all around, kag-holistic kita na yung namanaan para bisan ka na ipansak. Yes. So, bago kita magdako, bali may mensahe ka para sa kay mama, kagay papa mo, Salve, ano luyag mo ipalabot sa ila? My parents are very thankful gid kaninyo kay kung ginakulang kita, gintabangan niyo ako bilang mayad nga bata, bilang sangka estudyante, sa tulad sa maestra nga gindaradara ko gid bisan din ako maadto kag na-learn ko gid paano ang persevere para nga malabot ko akin handom ko kung ano man ako tulad. I've worked hard for it. So thankful gid ako kaninyo nga despite sa kakulangan financially di kita stable, but so far naka-survive. And it's because of my parents, because kanina, nga dyan did, nga nagabulig, nagasupport ka ng consider ni ko nga dyan. Thank you so much. Sa DSWD, dira nga nag-assist sa inyo perme, luyag mo ipalabot sa ila? Sa the SWD, and of course sa ang Pantawid Pamilyang Pilipinong program nga amo gidrian naging way or one of the reason naga-rigya ako tulad nalabot ko siya. There are also mga main sources man sang amin nga kato nga ginagamit namin sa pang-adlaw-adlaw. I'm very thankful to all of you kay may amo kara nga programa nga nakabulig sa mga unprivileged sa mga ginakapos. So, dapat I'm reaching out sa mga youth natin, sa mga beneficiary natin kang 40s nga amigan gid or gamitin gid sa mayad ang kwarta ang harian para time will come nga they will be also the one na mag-share man ka mga stories. Rin kaya nga they have successfully survived the life na gina-experience ng dakato because of the program. I'm very thankful for this program, to all the staff, sa mga directors or social workers nga nagapaninguha para mag-agtori sa baryo naman, mag-survey or mag-conduct ng FDS nga bakit kita nga bulig sa mga parents mo para malatanan kung ano ang mga responsibilities kag kung paano nanda i-handle ang kwarta nga nabaton nanda. Thank you so much guys sa tanan-tanan nga riyan. And lastly, para sa luyag mo i-shout out, may mga luyag ka i-mention. Thank you gid sa school ha, hatagan kanila sang panahon para nga ma-interview ikaw this morning. Go ahead. May mga mensahe ikaw sa ilago. Just want to say thank you sa akin nga mga alma mater sa Igdagas Elementary
School, San Bersana National High School, and of course, University of Antique. So, nagidang ang unfold sa akin nga knowledge, and doon nakalabot ako, nakasilid ako sa top, teachers top 6, and they are the reason, ako mga mentors ka to, halin elementary as sa high school, they are the reason, naging successful ako sa life, naabot ko sa akin mga handom, nga abi ko hindi ko maabot ka to, nag-encourage, nag-encourage ka na nag-motivate, they serve as an inspiration, and gusto ko man maging maestra. And thank you so much for that. And of course, Rigas na nagsuban elementary school, baka lang nang bulig sa akin. During my review, kaya ang salary ko kaya ginagamit ko for my review, so thankful din ako Rigas sa teaching staff ng nagsuban elementary school. As sa tulad, bistan nga, wala rin ako tapos na akin contract. I am here to gracefully help them kay namian ako sa environment niya kay kantama ka namin mga teachers. And also sa review center sa CBRC, bakit gidang bulig ka review center ko, that's why nga na taas sa kanya rating sa for the exam. And I also want to take this opportunity para nga ihambas sa mga youth, sa mga fellow youth nga to study hard, to work hard, and to reach for your dreams. Kay amo lang gidra ang patunayan ato sa atong kaugalingon, mapakita natin sa ibang nga tao that we have something to contribute man sa aton nga sociedad, sa aton nga country. Thank you very much. May special someone nga i-shout out. Okay, ma'am, I'm sending message sa privately lang sa mga special someone. Okay, so thank you very much, Salve, sa imong mga panahon sa Radyo Pilipinas, and thank you sa school nga ginatagan ikaw tiempo dira nga maka istoryahan na kita sa buong aga. So thank you and good morning, and hope to see you sa mga imo pagid nga mga accomplishments, and diwat nga pag-istoryahan na ita if permits ara ka na sa estable na pagid nga sitwasyon. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, Radyo Pilipinas, for featuring my story, and so I hope this will inspire many children and youth as of now. Thank you so much po. Yes, thank you very much. Napatian mga kaabyanan si Salvacion Sangkilio, so kung si Salve sa paghatag sa aton paghatag sa aton inspirasyon na naman, isa sa mga beneficiaries ng Pantawid Pamilya Pilipino Program nga kung sa diin naghatag sa aton inspirational story nga makahatag kita, makuha kita ehemplo, comparar sa aton sa iyang pagpangabuhi, and syempre pa for those nga para sa programa sa national government sa mga national government agency, ang mga programa nila wala gid come to waste the like sinis ang program nga Pantawid Pamilya Pilipino Program. Maghahatag ako na isang pila ka mga pahanumdum, and sa aton sa niya pagbalik ang aton sa niya nga pagpamati isang news update. So diri na lang ako mga kaabyanan kutob sa akon mga partners sa technical side sa studio, si Alan Defante, sa bahin sa transmitter si Rochelle Jones Otahero. Magabantay man kita mga kaabyanan sa aton sa niya presidente kay Presidente Ferdinando Marcos Jr. Ako sa diin may mga aktibidad ang aton sa niya nga presidente subong iyang aga. Ako naman si Bing Pabiona. Salamat Pilipinas, maayong aga. Radyo Journal. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.